magandang umaga, tanghali, hapon o gabi! Hoy! Naku po! Mas lalo po silang mag-iinit! Nag-init na nga, pinapainit niyo pa! Ay, buhay! Nako! Paano na yan? Nagsalita na po ang retired Supreme Court Justice na si Antonio Carpio. Ay, nako. Eto na nga po, mga minamahal. Mukhang meron na naman pong kakabahan. Meron na naman ulit tatawag kay Harry Roque. Sasabihin, oy Roque, baka anytime pwede na akong huli ng mga sundalo. Eto namang si Roque, imbis gawa ng solusyon, nag-vlog! May mga tililing talaga sila, no? Yan, kakasabi nyo ng trililing. Kayo tuloy yung mayroong mga aning-aning. Ay, nako, mga minamahal. Anyway, ito na nga. Nagsalita na nga po itong si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ano yung sabi niya, mga minamahal? Ang sabi niya po, sigurado na siya dito kasi yung kay Trillanes, ano yung sabi ni Trillanes? Posible pa lamang po. Baka June or July, lumabas yung ICC warrant. Posible pa lang naman. Hindi niya po diniin na, ngayong June or July, lalabas ng ICC. Pero mga minamahal, malaki din naman po yung improvement. Nung nagsabi noon si Trillanes, maybe hindi nahuli, hindi lumabas, pero mapapansin nyo na malaki po yung improvement ng ating gobyerno. Tingnan nyo. Ano yung sabi ng Department of Justice, Secretary na si Boying Rimulya? Diba? Sabi niya, hindi namin pipigilan ng ICC na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas. Hindi daw pipigilan, mga minamahal. Meron po tayong commitment sa Interpol. Hoy, may commitment daw tayo sa Interpol. Yan yung sabi. Although, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC, pero meron daw po tayong commitment sa Interpol. Guys, ganito lang yung ibig sabihin yan. Kunyari maglabas ang ICC ng warrant of arrest, hindi naman po pwedeng kunin ng gobyerno yan. Idadaan nila sa Interpol. Kasi yung Interpol, tapos yung ICC, connect lang yan. So, mayroon tayong commitment sa Interpol. Pag binigay sa atin ng Interpol, hindi po pwede nating atrasan yan. Diba? O kaya nga naggagalaiti sila sa galit. Diba? Yan kasi, dapat talagang pagbayaran nyo yung mga kasalanang ginawa ninyo. Alam nyo mga minamahal, alam nyo mga minamahal, naaawa ko noon kay Trillanes nung nagkaroon ako ng realization. Kasi si Trillanes, dinidestabilize nila Yung tipong magsasalita lang si Trillanes, tatawagin nila na trililing, attack dog, 'di ba? Pero tingnan nyo ngayon, every time na nagsasalita si Trillanes, talagang nangangatog sila. Kaya kailangan pagbayaran nila yung ginawa nilang pagkakasala. Yung mga tipong wala silang pakialam sa buhay ng mga tao, ginawa nilang baboy. Diba, mga minamahal, binababoy nila yung buhay ng tao noon. Oy, usapang pambababoy. Wait lang, bago tayo dumako dun sa sinabi ni retired Justice Antonio Carpio. Retired Justice Supreme Court Antonio Carpio. Usapang pambababoy, mga minamahal. Tingnan nyo ito, makikita niyan.
si Mel Robles. Isa din po yan sa mga binababoy ng mga DDS. Tingnan nyo, basahin natin mga minamahal. Philippine Charity Sweepstakes. Ginawaran ng parangal si Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, General Manager Melquiades Robles bilang Outstanding Public Servant. Diba, tingnan nyo? Yan yung mga binababoy nila. Pero tingnan nyo, outstanding as a public servant. Naku po. Bakit? Kasi mga minamahal, mayroon din ako nabalitaan, kahapon, yung mga indigenous people, ilapag ko na lang dyan yung link, nakalimutan ko, hindi ko dito na yung mga indigenous people, sagot na po ng PCSO, yung fee. Oo, mga minamahal. Dyan nakalagay sa balita. 'Di ba? Kaya sino ba naman ang mapapasabi na hindi siya outstanding as a public servant? Nagtatrabaho yung tao. Tapos sinisiraan nila. 'Di ba kagaya ni PBBM? Sinisiraan nila si President Marcos. Nagtatrabaho. Namimersonal. 'Di ba ganun sila umatake public servant sa ginanap na 8th Mandatory Continuing Legal Action Accredited National Convention of the Public Attorneys ngayong Huwebes, Agosto 15 sa Philippine International Convention Center kaninang umaga. Kinilala ng Public Attorney Office or PAO ang kahusayan ni GM Robles sa larangan ng serbisyong pampubliko. Simula nang siya ay maging board member ng Intercontinental Corporation Administration ng Light Rail Transit Authority at sa kasalukuyan niyang posisyon bilang General Manager ng PCSO. Sabi pa dito, isang malaking karangalan ng mabigyan ng pagkilala lalo na sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ganun dapat. Di ba tulungan nyo nangangailangan, hindi yung ginagawa nila, Robin. Pinapagtanggol lang isang pugante. Di ba? Dapat sana tinutulungan nyo yung mga nangangailangan. Sino yung mga nangangailangan? Mga mahihirap, mga walang power, voiceless. Di ba? Tapos ang tinutulungan nila yung isang fugitive. Mga tarantado. Hindi ko ito personal na tagumpay. Kundi ito'y bunga ng sama-samang pagsisikap sa buong PCSO na ang layunin ay mapagsilbihan ang mamamayang Pilipino ng may integridad. Nako, sampal sa'yo to, Tulpo. Ay, malaking sampal to kay Tulpo. Paimbestiga-imbestiga ka pa. Ano yung nangyari? Wala din. May napatunayan ba? Wala. Diba? Sabi pa dito, may integridad, malasakit at dedikasyon. Makakaasa kayo na katuwang ninyo ang PCSO sa pagbibigay ng tulong at pagtiyak na makuha ng bawat Pilipino ang suporta at magandang serbisyo na nararapat sa kanila. Si General Manager Mel Robles din ang nagsilbing guest of honor sa nasabing convention, kung saan kanyang binigyan diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng PAO bilang tagapagtanggol ng mga mahihirap nating kababayan na nangangailangan ng legal na tulong. Tingnan nyo si Mel Robles, Wow! Gwapo mo, Sir Mel. I love you. Ito pa. Mas madami pa ngayong tao dito kaysa sa rally nila Digong. Yan po, nagsasalita siya, PICC. Wow! Ang gwapo naman ni Sir Mel. Ang gwapo naman ni Sir Mel. Yun ang mga minamahal. Hindi naman ako supporters ni Mel Robles. Hindi ako supporters ni Mel Robles, sa totoo lang. Pero, I admire yung dedication niya sa trabaho. Despite na sinisiraan siya, diba, despite na kinakarakter assassinate siya, pinapahiya yung kanyang pagkatao, dinadamay pa yung kanyang pamilya. Kumbaga sa madaling sabi, ginugurgo sila. Talagang ka-admire naman po ang kanyang dedication. Biruin nyo, inawardan siya ng tawag dito, ng outstanding public servant. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Pinakita ko na yan kanina,
doctor's fee ng indigent patient sasagutin ng PCSO. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Diba? Outstanding nga naman talaga. See? Ang hilig nyong manira. Itong mga dilis na to. Kayo, nagawa nyo ba yan? Trabaho di ba dapat yan ng PhilHealth? Oh, ano yung nangyari? Yung trabaho ng PhilHealth, tinatrabaho na ng PCSO. Anyway, sige. Okay, going back sa ating topic. Ito na nga, yung topic natin, Yung topic natin, mga minamahal ba? Na kung saan nagsalita na nga po, itong si retired Justice Supreme Court Antonio Carpio. Yeah! Anong sabi? Ito, mga minamahal. Meron pong revelasyon. Ito yun, Wait lang. Pakinggan ninyo. Posibleng sa Setyembre na raw ihain ng International Criminal Court ang arrest warrant sa mga nasa likod ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Narinig nyo? Posibleng sa Setyembre na po. Posibleng sa September na po guys ilabas ang naturang warrant of arrest. Dito nga po guys sa madugong war on drugs ni former President Duterte. Ay, tapos sabi ni Digong, I will face only if it is Philippine court. I will face only if it is only Philippine court. Yung sa Quad Committee nga, hindi ka ikaw makaharap Diba? Iimbestigahan pa nga lang kayo nun, di pa nga kayo hinuhusgan, di ka makaharap, punyeta ka. Kaluay, Anyway. Posibleng sa Setyembre na raw ihain ng International Criminal Court ang arrest warrant sa mga nasa likod ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Buwelta naman ang isa sa mga dating tagapagsalita ni Duterte na nanaginip ng gising ang dating maestrado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa susunod na buwan na raw, posibleng ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang mga sangkot sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ibinunyag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam sa kanya ng political analyst na si Richard Heydarian. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Hindi binanggit ni Carpio kung sino o saan galing ang impormasyon, pero mukhang hindi raw pagsasabay-sabayin ang paglabas ng arrest warrant. Iisa nga lang din yung message, di ba? Para-parehas lang sila. Si Trillanes, ano din sabi ni Trillanes noon? Lalabas ang arrest warrant pero hindi po isang bagsakan. Kumbaga, iisa-isahin sila. Iisa-isahin sila. Habang inaaresto yung isa, yung mga natitira ay nangangatog ang kanilang mga itlog. Diba? Habang ang isa ay inaaresto na, may pagkakataon pa para, bumaliktad. Yung mga nasa laya pa. And I'm pretty sure na once na maaresto si Digong, kakanta yung iilan dyan. Diba? Maybe Digong will come out first and then the second tier, the third tier, it will be in tranche. Wala pang komento rito si dating Pangulong Duterte, pero sa panayam kamakailan kay Duterte sa YouTube channel ng kanyang anak na si Davao City Mayor Baste, muling binanatan ng Ano na ito ni Baste, may YouTube channel na. Sana nag-vlogger ka na lang. Nag-vlog ka na lang, hindi ka na lang nag-miroy. Nag-vlog ka na lang, punyemas. Nyeta, inuna pa yung pagbablog kaysa yung pagtatrabaho niya bilang alkalde ng kanilang lungsod.
Paano ba naman hindi ako magagalit, mga minamahal? Galit na galit siya sa PNP na mga nakapalibot dun sa compound ni Kibuloy kasi harassment daw yung ginagawa. Eh kayo, ano yung ginagawa ninyo? Hindi ba yung harassment? Putang ng mga tao. Gigigil ako eh. Ating Pangulo ang ICC. Git niya wala itong karapatang mag-imbestiga dahil wala itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Punyeta, paulit-ulit na lang yan, walang jurisdiction. Hindi nga ganon. Ganito nga. Gigigil ako talaga. Walang jurisdiction nung umalis na tayo. Pero may karapatan po ang ICC nung tayo po ay miyembro pa, nung hindi pa tayo kumakalas. Yung iimbestigahan lang naman dito is yung 2016 hanggang 2019. Ang babobo eh, nakakagigil. Punyeta, ulit-ulit na lang. Unlimited. Bugok. Pinas na kumalas noong 2019. ICC, oh. Tingnan nyo, namakyo pang putang ina. Tanda-tanda mo na, wala ka pa din pinagkatandaan. Gago. Karami na nangyari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano bang ginawa ninyong mga ICC kayo? Mga May belta rin ang kanyang dating tagapagsalita at Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Sinabi na rin daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC. I think the former Justice Carpio is daydreaming. Puro kabalbalan niya. No jurisdiction. Daydreaming. Eh, yung pag-destabilize nyo nga eh. Daydreaming din yon, yung mapa-impeach ninyo. Diba? Eh, kami. Eh, yung yung ICC may legal basis. Yung pa-impeach ninyo, wala. Gago. Which means, kahit ano pang gawin nila mga issuance of a warrant of arrest for the former president, wala lahat yun. Ganyan din ang sinabi ng dati ring tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Mga takbog na digong yan. Araw ay day of reckoning. Kasi lahat ng biktima ng drug war pwede maghain ng kaso dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Presidente Duterte, haharapin niya lahat na may reklamo dito sa hukumang Pilipinas. Siguro, Hukumang Pilipinas. Bakit hindi siya maka-attend sa Quad Committee? Hukuman din yun ng mga ng bansang Pilipinas, di ba? Pinaiimbestigahan nga lang sila, tatanungin lang sila. Kung wala kang kinumit na crime, bakit ka matatakot? Di ba? Tapos ito, punyeta ka ba to? Nagigigil ako sa'yo. Ay, sabi ni Bato, hindi daw siya attend kasi baka nilalabag niya, baka malabag niya yung interparliamentary courtesy. Ulit-ulit na sa'yo sinampal ni Cheese, nasabi ni Cheese, umattend ka man sa hindi, walang problema dyan. Choice mo na lang kung hindi ka attend. Nagigigil ako. Bugo, na-I-jud something sa iyong mga brain. panaginip na lang yan ng mga detractors ni Presidente Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kung maglalabas man ng arrest warrant, posibleng hindi raw ito ipaalam sa publiko. Hindi rin daw ito matatakasan ni Duterte. In a sense, yung humanitarian considerations would be in the handling of the prisoner. Siguro, hindi ipoposas, but age does not excuse you from any accountability. At kahit sabihin na nating matandang-matanda ka na, ay haharap ka pa rin sa korte. Duda naman si Conti na mapoprotektahan ng Senado si Senator Bato de la Rosa na pangunahing suspect sa drug war investigation. Hindi rin daw maharang ng anumang panukalang batas ang arrest warrant mula sa ICC. Parang ito, ang objective nitong batas na gagawin niya ay para sa kanya, para maprotektahan siya. That is too selfish of a reason to pursue this kind of bill. Sayang yung perang binabayad sa kanya bilang mambabatas. Wala pa namang pahayag kaugnay dito si De La Rosa at iba pang suspect sa drug war case ng ICC. Nagbabalita mula sa frontline. Takot yarn. Ulit-ulit na lang. Limited. Oh, kung yung pulboronic video nyo nga, tumagal ng 2 taon. Itong ICC warrant, tatagal din to. Diba? Oh, June or July. May nagsabi September daw.
Pero mga minamahal, yung atake kasi dyan, hindi pwede yung smooth transition lang yung gagawin dyan. Maybe parang nililigaw lang kayo, maybe September lalabas. Pero yung totoo, baka next year pa. Pero silent lang yung atake. Yung parang, ay, wala naman to. Wala yung parang aantayin na maging kampante sila. Tapos pag naging kampante na sila, kumbaga yung sa alo ng dagat, antayin mo na maging kampante, tapos doon sumasalakay, di ba, yung mga shokoy. O yun, mga minamahal. Yun yung sabi ni Justice Carpio. Retired Secretary Justice Carpio. Anyway, yun guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Hoy, subscribe nyo, i-like nyo, like, yeah.